Yes, kapatid na champ, as the mute po at pakibuksan po ating camera. Ayun, salamat. Ayun, salamat din sa Magandang iyo, gabi kapatid. mga brothers. Salamat din at nabigyan din ako ng chance to makapagbigay ng testimony today. Short testimony lang. Actually, 3 nights na akong nakatas yung kamay pero ngayon may chance ako ng na na makapag-share at makapagtanong din later on. So very konting regarding sa testimony ko na bakit ang mga pagkaparehan natin ay appointed ng Diyos. May pangyayari sa akin recently lang last February na yung anak ko premature siyang linilabas. Tapos nung nilabas siya, meron siyang problem sa heart. So meron siyang heart failure. So ang tagal namin sa hospital, almost 1 month kami nandoon. And then may time kasi na parang March 15 yun, nag-agaw buhay, nag-50-50 yung anak ko. So umabot sa biruin nyo 17% ng oxygen saturation niya sa katawan. Hanggang 17% ng oxygen saturation niya. Yun yung na-encounter niya. So yun yung naranasan niya. So ang kasi natin, ang pinaka normal na oxygen saturation natin sa katawan is 98 to 100%. So biro niyo yun 17%. So makikitaan mo na may pagkaitim na yung bata, hinang-hina na siya, gusto niya ng talagang, ewan ko kung pinag-decide na kami ng hospital, either susuksukan na siya ng tubo to support his life, or kaya as it is na hindi na siya pahirapan, oxygen lang siya. So, mas pinili namin yung hindi siya mahirapan. So, ayun, masakit sa amin yon na nakikita namin yung anak namin na sa ganung kalagayan. So, sabi namin mag-asawa, actually pinagpasa Diyos na namin ang anak namin. So, that time, naghanap ako ng pare na magbibinyag. So, wala akong mahanap. So, morning pa yon. Actually, morning, nagdi-desaturation na siya. Sa katuruan kasi sa simbahan, base dun sa nag-rely ako dun sa formation namin, na pwede akong mag-emergency baptism. So nag-emergency baptism ako as a father. So pinag-pray ko siya at binaptize ko siya para ma-receive niya yung baptism kasi walang available na parish priest noon. So then wala pa din nangyari, ganun pa din, yung nagsasuffer pa rin siya, nangingitim pa rin siya, yung oxygen level niya nagdi-drop talaga from 17 magiging 20, 30, bababa ulit 20. So talagang hirap na yung bata. Then suddenly nag-message sa akin si isang pare, dati naming parish priest dito sa Calasiao. Actually from Pangasinan po ako, from Archdiocese of Lingayen Dagupan under Father Soc Villegas po. So ayun, si Father Winston po yung natawag ko po, Father Winston Estrada po, from Parish of St. Michael the Archangel po dito sa may Dagupan. So nag-message siya sa akin. So kinumusta niya ako, and then kinumusta niya si baby, and then ayun, pinuntahan niya ako na walang pag-aalinlangan. Sige, punta na ako dyan ngayon, sabi niya. So nung pinuntahan niya, ayun, naka-receive ulit si baby ko ng another baptism from our parish priest.
and then inanoint niya. So nung inanoint niya yung anak ko, biglang nakita namin yung pag-glow ng kanyang ng ng yung pag-okay, pag-stable ng kanyang kalagayan, pati yung oxygen niya tumataas. So sabi ko, Father, simula po nung inanoint niyo po yung anak ko, nag-continuous na po yung pagiging okay ng baby ko hanggang sa na-meet niya na yung required namin sa kanya oxygen level niya na of 80% up. So Father, napaka-bisa po yung pag-anoint niyo po sa anak ko. Hindi lang po dun sa pang-anoint niyo sa anak ko, kundi pati dun sa pag-bless niyo po dun sa Nico or yung area kung saan nandun yung anak ko, yung mga nandun yung baby. Kasi that time, brothers and sisters, may kwento ko lang na kasi parang nanirahan na kami sa hospital, so nakikita namin kung ano yung mga nangyayari sa hospital, doon sa room ng anak namin. So maraming namamatay na mga bata, maraming nag-aagaw buhay, later on mamamatay ulit. So mga nurse doon, kinausap ako, and then nirelay ko din kay Father. So after po na bininyagan, after din po na inanoint yung baby ko po, blines din po yung room. So nung bumalik kami, sabi po ng mga nurse, alam mo, brother, nung i-blines ni Father yung room, parang guminhawa yung room, parang naging peaceful, naging blessed, nawala yung mga bad spirit, nawala yung parang gumaan. So yun po mga brother. So parang ina-attest ko or naniniwala talaga ako na ang mga pari natin is anointed by Jesus. So sila lang talaga yung totoong natin, guro as before after Jesus. So ayun po. Okay. Okay. Thank you sa iyo, bro. Right. Yan. Ayun. Okay na ba yun, bro? Very thankful ako. So, Then, yung baby mo ngayon, okay na? Okay na siya. Actually, ang operation niya dapat supposed to be this August. Pero na-move siya by next year kasi okay yung katawan niya. So, pinapalaki pa namin siya. Needs niya kasi ng open heart surgery, at least 2. So, sana po samahan niyo din po kami na pag-pray kasi napakabisa, nung prayer na ginawa sa baby ko po. Napakabisa po yun. So sana matulungan niyo din po kami na ipag-pray po ang baby namin, na sana tuloy-tuloy yung pag-healing niya, lalo na sa darating na sa operation niya po, na sana may survive niya, ma-survive niya. Anong complete name po ng pangalan ng baby niyo po? Caden Luke. So Charlie Apple Dada, tapos Elephant Nano. So Caden Luke Fernandez. Caden, yes, parang ganun po, Caden. Luke? Alam ko may Y. Opo, Luke, as in L-U-K? Opo, L-U-K-E. Opo, Luke Okay, Caden Fernandez po. Opo. Sana may sama nyo rin siya sa mga petitions niyo po. Sama po natin, kapatid. Don't worry. For with God, nothing is impossible, kapatid. Totoo Yes po yun. Opo. Yes.